May nakita nga kaming ulo ng lapu-lapu kahapon sa supermarket at binili nga namin ito dahil nga po masarap itong sabawin. Pinahiwa ko nga po ito ng sakto lang kaya naman nung nahiwa na ay medyo marami pala ito. Kaya naman napag-isipan kong hindi ko na lang ito tinulahin lahat at yung iba ay gawin kong pinirito. Hinugasan ko nga lang po itong mga isda na to at isang beses ko lang itong hugasan dahil nga po nahugasan ko na ito kahapon at inilagay ko na po ito sa freezer. By the way guys, kapag namili ka nga pala sa supermarket at palengke ay halos magkaparehas lang din yung presyo. Nahiwalay ko na nga pala dito yung ulo at yung medyo malaman-laman niya. At itong laman ay gagawin ko nga po itong pinirito kaya naman nilagyan ko lang ito ng konting asin. Nilamas-lamas ko nga lang din to ng saglit dito sa mga asin at lalagyan ko ito ng crispy fry. Hindi ko po talaga sana ilalagay itong crispy fry kaya lang marami po ako ditong naka-stack at hindi po kami palaging nakakapagluto ng manok. Para na rin hindi na ako nito mag-marinate nitong isda. Pagkatapos ko pong maglagay nitong breading mix ay pumunta na ako dito sa aking lutuan at mayroon na pala ako ditong nakasalang na lumpia. Pagkatapos ko pong prituhin itong mga lumpia ay nagdagdag na lang ako ng konting mantika para iprito itong mga isda. At nang matapos na nga ako ditong magprito nitong mga isda ay nagpakulo naman ako dito ng tubig. Sinabay ko na nga pala dito ang sibuyas at ang itong kamatis at naglagay rin ako ng 2 tangkay nitong tanglad. Pagkakulo nitong tubig ay nilagay ko na itong mga ulo ng lapu-lapu at naglagay lang ako dito ng konting asin. Sinabay ko na rin dito ang 5 pirasong okra at 3 pirasong siling haba at naglagay rin ako dito ng bell pepper. At syempre hindi natin makakalimutan ang ating Ajinomoto umami seasoning na lalong magpapalinamnam sa ating sabaw. Ganun lang po kasimple magluto ng tinulang isda. Tinakpan ko lang to ng saglit at pagkakulo ay inilagay ko na dito ang napakaraming malunggay. At maraming salamat nga pala sa walang sawang nagbibigay nitong malunggay kaya naman laging fresh na fresh talaga yung mga nilalagay kong malunggay dito sa aking tinola. Saglit na saglit nga lang po maluto itong ulo ng isda at itong mga gulay kaya naman hinalukay ko lang ito ng saglit at pakuluin ko lang ito ng isang kulo at okay na rin to. Ganito po talaga kami magluto mga Bisaya. Aywan ko lang po sa ibang mga Bisaya kung ganito din yung proseso ng pagluluto nila ng tinola. Basta kami kapag ka nagluto ay napakasimple lang. Grabe na aamoy ko na dito yung amoy ng tanglad kaya naman nakakatakam ng humigop ng sabaw. Ang pagkain ito ay para lang po talaga sa mga sanay at lumaki talagang probinsyana.